O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. May hapon mga higala, kumusta man mo? Ako'y mga musta diha kaninyo kay na tumiyaging adlaw gi-replay ko lang ang programa nga Nuda Veritas kay doon ako importante nga gi-areglar no. O sa tanan nga naminaw karon may hapon o hinaut pa sa bunta nga wa ko ninyo buwagi no kay basin unya og na makaingon mo nga wa ko mag-live basin og gibiyaan na mo nako. Wa oy o di na mahimo kay murag ngulot-ngulot po akong ginawa kung mapakyas ko sa pag-survey diha kaninyo. Kana bang gakagilty ko ba kay wa makumanad except kung kuan gyud na agid sa tumang mga pagpahinanglan so ayha pa nako na mabuhat. So may hapon sa tanan og dako lang pasensya diha kaninyo kay ang gakaytabo nga atong internet dili pagi kayo maasahan na taga ikuno ko kay wa may ako dire o dire sa ato o basing gyud og kining gibaklay pa paingon dire sa ako kay wa pa man mo nana o nana di ayo o so pwede di ay no i-announce ko lang diha kaninyo in kaso og do na moy mga pangutana pwede nga inyong ipadala ang inyong mga pangutana pinagi diri sa atoa sa Facebook sa internet nato kay naa naman functional na ang ato ang internet so kay giayo nila nilito so kanang kuit-kuit gid sila taman sa ginawa until such time nga murag na correctionan ra gyud maayo pa ni sila kay sa converge bitaw no tiaw puro tiaw. Alright, ang atong contact number sa Nuda Veritas program 0917-704-3210. Ako lang nigituyo pag-announce kay katong dili makatultol sa ato sa Facebook sa Radio Ultra. Kinanglan nga diri ka sa lain nga alternative 0917-704-3210. So kumusta ka mo? O kung ready na inyong mga pangutana, pwede nga inyong ipadala ang inyong mga pangutana dinhi sa ato pagpadagan sa atong programa. Ang take note, kining atong programa, kining unsa ni mabati lang ninyo katulos o sa kasimana kada Lunes, Miyerkules ug Biyernes. Timan nila na pizza, ha? Unya kung galing doon na mo'y mga pangutana kabahin sa unsa ni kining sa Nuda Veritas ayuha lang pasabot pagpresentar para nga mamayo sab nato ang atong pag-explain pagtubag sa pangutana. Kining atong programang Nuda Veritas ang naata YouTube no nga pwede ninyo ma-review ang inyong wa madungging nga mga discussion except sa nanglabay mga usa or duha ka adlaw nga wa tay internet so wa tay ma-post ditong dapita sa YouTube nato. Ang YouTube channel sa programang Nuda Veritas mahimo ninyong matultulan pinaagi ning mosunod no nga ma-open ninyo Nuda Veritas CDO. Akong balikon Nuda Veritas CDO. Alright? So, kung matiknot ninyo na Nuda Veritas CDO, pag-type ninyo, tuplok, mo-open ninyo, pag-open, naano dahil diha, magpili-pili mo sa nagkalala lain na ito nga topic. Dinhi sa ato pagpadagan sa ato nga programa. Pili lang mo. Amo ni gituyo, para nga in kaso o dunay mamiss sa mga kaigsunan nga namin o dinhi, ma-review nila panahon sa gabi. I suggest nga panahon sa gabi ninyo i-open nga naman tungod kay taas-taas kini nga oras kini may tungod sa Nuda Veritas program. Ako gitan-aw ang oras sa pagpadagan sa atong programa more or less mabot og 52-54 minutes. Taas-taas gyud no. Kinahanglan nga lutok yun mo ani-ana once nga ma-open ang maon ninyo mabuksan ninyo ang ato ang channel aron sa ingon nga masabtan ninyo ang kinitibukang istorya. Moro gina kay aron di magsubli-subli. Okay, na sige. Di ta maglangan dirita sa
una nga atong hatagan og pagtagad o si Ma'am Elizabeth Basilco o nagtan-aw na siya dinhi. Kini kay bawo ko si Ma'am lungot-lungot ni nga wala ta sa atua sa kining internet na putol. Karo balik na, so nag-atang siya dinhi sa ato nga broadcast. May nga po ni Ma'am Elizabeth Basilgo dedepita sa Lumbia, no? Ug sa iyahang tanan niya mga kagupa diha mismo sa Panimalay, may nga hapon ninyo diha, no? Sige, palangga kay ta ni Ma'am Elizabeth Basilgo. Si Ma'am Clara Fro ingon pa niya, Blessed PM Sir Frank, minaw ko nimo karon pati kay Sir Bert na minaw ko nimo ganiha. Okay. La lang nasin. Wala nga, wala ko masin. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Sige, si Ma'am Clara Fro de Hadapitas Bulwa. Unang pangutana atong hatagan o pagtagad, pangutana gikan ni Mr. Melbourne Atoro Dumagpi. Nuda Veritas, abi kog wala na sa mo'y live sa Nuda. Aha, gaatang gid siya, no? Abi kog wala na sa mo'y live sa Nuda. Kay last Wednesday, wala raba. Okay. Sir Frank, naabay katungod mo sulod ang landlady o landlord sa akong kwarto nga walay panugot nako sa rason nga naa daw siya namatikdan nga unusual sa sulod sa kwarto nako samtang wala kini tao. Dili pwede siya makasulod-sulod. Oo, kay violation na sa imong katungod, silbing usa ka tenant nga magsulod-sulod, dili na pwede. Although in most instances sa tenant o lessor relationship, lease and lessor relationship, sa mga kontrata tugutan ang tagbalay nga makaanha sa gipuy-an pero in the presence sa mga tagiha, dili kay muanha og walay tao. Pwede ka nato na masumbong violation sa imong domicile kay giisip naman kana nga kanang imuhang pinuyanan imo kana de facto nga nagabang ka, so ang tanan nimong katungod gisab-og diha kanimo specific nga area nga gitagan na nga mao imong bayran. So imo kana siya during the lifetime of the contract. Dili pwede nga labi na way tao. Grabe sub kayo maunang kalakiha. Oo. Mura bag ma-imagine na to nga mura pog ihang pinuyanan. Able-able lugar sa skandado. Nang unsa man nang ay ako ablihan way makabot kay ako ning balay. Ayo pod ingon na. So magreklamo ka sa barangay kapitan kung argibyado ka. Madako maguni kung pasagdan nato. Simbakog doon ay mawala. O imong suknaon nimo nga kaning ngano kang isulod. Unya di ikaw kasaban. Ikaw gatumutumo ka istorya mo hawad nini. Dayon away na di tamas ginawa. Singon na nga klaro kayo nga wa siya makasunod sa atong nandan nato nga patakaran. I-refer nato ni barangay kapitan di sa Lupon aron mapatawag nato iyang atensyon o dili na siya magbuhat sa sunod sa ingon ena nga estilo. Ngano madayog na ay unsa to iyang hinungdaon ang rason ngano kay na iyang kadudahan o bebebe landlord sa akong kwarto nga walay panugot nako sa rason nga naa daw say namatikdan nga unusual sa sulod sa kwarto. Wa kay katungod. Gihukas na imong katungod being an absolute owner kay imo man ang gitugyan ngadto mismo sa tenant. So i-refer din sa inyohang barangay aron nga din ni masubli ang maong pakitabo. Rodney Rock'n'Rolla o maayong hapon ni Mr. Rodney Rock'n'Rolla. Alright, Noda Veritas, hi Sir Frank, unsay proseso sa kustodya sa mga anak kung nag-legal separation ang bana o asawa? Kung mapilde, no? Kung katubang legal separation man no?
Di ba? Ang may tabo, ibilin dito sa winning party ang mga anak. Litan si Mrs., legal separation, ang mga anak, dito ibili ni Mrs. Dili dito sa bana. Dili dito sa bana. Dili ipadala dito sa bana. Ikaduha na ng efekto mao nga diya sa legal separation as to the liquidation of the property. Liquidate ang property. Unya, ang bana dili entitled sa gitawag nila o kana bitaw nga kinitaan ng kaso o nag-earning ang property nila, dili entitled sila. Wa siya labot ni ana. Oo. Dito gyapon na paingon sa asawa. Na specific term na kabahin sa kinitaan nga ato itugyan dito sa asawa. Katawag na sa English nga profit. So klaro diha sa balaod nga ang winning party mao ray maka-enjoy na. Na example, kung ang asawa mo yung winning party sa legal separation man pananglitan, atong timana nga sa legal separation way kasal ni way kasal, dili magpakasal, dili pwede nga magpakasal ug balik. Dili maminyo silbi imbot na ko ipasabot. Kay kanang pagminyo, magbuwag o magminyo, that refers to annulment of marriage. Dinhi sa legal separation part, lahi. Ang legal separation, board and lodging lang, kamo nagbuwag. Oo, pero ang lastiko sa kaminyoon, marriage ban, naalang yapon. Dili mo pwede makaminyo isig-isa. Gigapos pagyapon kamo sa lastiko sa kaminyoon. Munang kalahian sa separation or legal separation, ikumpara nimo sa lain nga kaso sa magtiayon nga sagad, annulment of marriage. Okay? So, panalitan karon na amoy gipabang apartment. Ang profit niya na, usually ang profit na kung normal na inyong kaminyoon, wa mo'y mga away diha, ang profit na of course, inyo na, conjugal. Why conjugal na may tabo na. Ang profit, pwede i-forfeit, pabor nga to mismo sa nakadaog. Sa mao nga kaso. So, I hope you understand, no? Ang ingon na ana. Alright, muni pautana ni kadiyot unsay proseso sa kustodya sa manak. Mao gyapon. Pero dili mawala part ang katungod sa amahan nga mobisita sa mga anak. Mobisita sa mga anak. That is plain and simple as far as the legal separation is concerned. But when you look at other forms of criminal responsibility in the case of the husband, ilabi na ang kaso may tungod sa BAUSI, kanang anti-violence against women and children. Naay mga desisyon sa korte nga bawalan ang amahan nga makabisita sa residensya, ilang residensyas magtiayon. Tawag na o temporary protection order or mahimong permanent protection order. Amahan tuod ka, gimingaw ka sa imong mga anak, I hope ang mga anak na imong gimingawan, dili ang gilabyan sa mga anak. And then, here comes a decision from the court because you violated the law concerning BAUSI or anti-violence against women and children. Bawalan ka. Bawalan ka. Muna nga, pwede ka na nga igo lang mo labay, diha mismo sa balay ninyo, di ka kasaka. Arang-arang pantong legal separation. Di ba? Ilabi na kung panalitan. Labi-labi ka kalampingasan. Kanang protection order, either
permanent or temporary protection order. Usa ka naka-warning nga ang bana kana bitong murag disyero nga dili ka pwede makabisita or dili ka pwede balay panalitan nimo diring dapitas ni Visoria. Ang korte pwede mag-order nga i-disyero ka nga dili ka pwede makapaduol sa balay sa imong residensya. Pwede mag-decider ang korte nga 50 kilometers away from your home or residence, you are not allowed to get or to get it or get the permit or come or shall I say come nearer sa balay nga imong gipuy-an. Igo lang ka sa paglantaw. Magteleskopyo ka lang kay 50 kilometers gud. Imong tanan-tanawon sa imong teleskop nga asa ba tong balay nako? Sus moro man to. Ang problema kay di ka kadto order sa korte. Mas kuya ang bawsi. Di ba? So kung 50 kilometers dito ka sa Opol, di ka makaduol sa balay diring dapitas de Visoria pa. Pila ra man ang distansya. Napaingon na 50 kilometers. Nga di man magbuot ka sa korte ug manay desisyon sa korte. Kini sa laing kaso. Mas light ang legal separation. Kay dinhi kung mapamatudan nga tambalus-lus gyud ang bana, grabe ang deprivation on the part of the husband. I-forfeit niya ang tanang mga responsibilidad isip o sa kaamahan. Pagbuot ka na, desisyon gikan mismo sa atong hukmanan. Mas grabe, no? Legal separation na buwag man lang. Niya. Di ka lang katangday-tangday. Sa lagtod ka pagasulti, ang efekto sa legal separation, di ka lang katangday. Di ka sad makakuan-kuan diha. Oh. Kay lampingasan ka masab kayo. Lampingasan ka sam. So mao na ang akong pagpasabot di kanimo kining Mr. Rodney, no? Oo. I hope nga dirita sa legal separation ayaw tong grabe-grabe ang bawsi. Ang bawsi wag yun. Madugay mag-text ka na lang. Mabot ang panahon basig i-appeal na sa pag-prohibit sa judge. Dili na imposible part. Kaya dito good sa text mas kuyaw. Hulga-hulgaon ka man. Dili nga ni ka sugot nga makikuan ko nimo. Bantay ka. Say magkikuan, may nguning asawa. Basta, kasabot ka na. Kanabitong atong kuanon magabi gamingaon magkukuni mo. Day, kini I love you. Gutsin nang guging nga bana, no? Oo. Di ba? Unya dayon wa makanto sa asawa. Mingon sa asawa, I love you too. Oh, despite the fact that there is a warning issued by the court prohibiting him to get nearer sa area diin tuan haymutang o to agapuyo ang iyahang pamilya. Gumikan lagi sa efekto sa bawsi. Okay, nalasige. Grabe nga ba nag-asawa, no? Nana magina. Gikan ni Septem Virgo, no da berita Sir Frank, na hilig kuha og video. Nahilig ko no, fan of kuha ko no sa video. Nahilig ko kuha og video og gipost sa social media. Ug sagad ako akong gabidyohan among silingan nga mga minor di edad nga gasumbagay nga gasinumbagay. Pwede ka ako masumbong ani. Kini imuhang pangutana. There is no harm for as long as ang imong intention is kanang gitawag nato og useful nga intention. In other words, you want to take up this publicly by taking video and post this sa imuhang unsi tawag ninyo na nang sa cellphone in order to let the public aware and
you are calling the attention of our police authorities to do something with this. Kung imo nang ma-espouse nimo ang imong intention para sa kalinaw, anong sumbong ka man? Nga tinarong man imo ha? Di ba? Ang imong intensyon, maayo man. So, dili ka angay doon sa atong kapulisan. Or, kung bote pasabot nimo dakpon ka, dili ka angay dakpon. Nga naman, ang imuhang intensyon tinarong. Gawas og ang imong intensyon lahi. Nga, siguro, pakaulawan ba ka nimo, o unsa bay imuhang mga motibo, nga nung ingon na nga gibuhat nimo, nga sige kang kuha og video. Unsa may imong tumong og tinguha. Sa tanan nato mga bulhato, naagyo purpose. In this case, nga mahilig nimo pagkuhag video-video diya sa kadaplinan, there must be a purpose why you intend to post this diha mismo sa Facebook. So, kang imong tuyo is to call the attention, informing the police authorities that something wrong going here every weekly ba nga mga na o panahon sa kagabion. And you are urging the police authorities to do patrolling sa palibot sa lugar nga diin naa nahitabo ang mga ingon na sinubagay sa atong mga kabataan. So, maayo kayong imong gibuhat. Pero glahe, no? Manubag ka. Manubag ka. Alright, si Septem Virgo. Basta ang intensyon mayo, wala problema. Okay, Soroy ni Libs, Noda Berita, Sir Frank, unsay pwede buhaton kung ang napalit namo nga yuta naa sa ilawom di ay na sa agrarian reform. Invalid ang sale. Void ang sale from the very beginning. Wala mo'y due diligence. Di ba nagsulti ko? Labi na sa mga real properties. Mga immobile property. Yuta pananglitan. Kung doon ay nagtanyag na ibaligya ang yuta, mag-due diligence kita. Atong klaruhon so tao na to asan ni dapit, asan ning dapita, no? Magsusi-susi ka. Murag kag NBI. Magsusi-susi ka sa status sa yuta. Kanya, pag humanda yun, maingon ka nga naaban ni titulo. Kung ang seller ang tag-iya sa maong luna sa yuta nga buot magbaligya, maingon naa, pangayuan nimo og photocopy. Xerox copy sa titulo sa yuta. Para sa ingon nga makita nimo kung unsa hitsura sa titulo, tinuod bang nakapangalan sa iya. Diha makita nimo nga kini di ay nga yuta gabayaran pa sila sa Land Bank of the Philippines. And so that is part of the due diligence. Kung imong madiskubrehan nga nagbayad pa ang beneficiary sa Agrarian Reform Program, meaning dili ang paliton. Nganuman, naka-mortgage pa silbi dito mismo sa Land Bank. So, dili paliton. Hinay ka ninyo. Muna nga, ingon ni kahimtang, basta gani nga, at the same time, nahibawan din ninyo nga covered din kini sa CARP, Comprehensive Agrarian Reform Program, whereby ang mga saop gitagaan og panahon sa pag-abang or sa pagpalit sa property gikan mismo sa mga yutaan. Pero ang magbayad na installment mao ang Land Bank. Or mahimo ang Land Bank mo'y magbayad, kamo na'y mag-install na nasbayro noon matagbuan dito mismo sa Land Bank. Klarohon yun. Klarohon. Ang pinaka-importante na part of due diligence. Ilabi na kay naay nakasulti ninyo nga covered sa Agrarian Reform Law. Then you have to visit the DEAR, DAR, Department of Agrarian Reform, mangayo ka og clearance. Diha sa clearance isulti
Nga kining yuta mao ni naka-mortgage pa ni. Wa pa gini ma-turnover sa tao nga buot magbaligya nining yuta diha sa inyo. So nakabantay ka, and therefore no sale will happen. Kinabantayan naman nimo nga questionably ang maong luna. Di ba? So, ilabi na sa mga bukid-bukid nga bahin. Ilabi na sa mga area na covered sa Comprehensive Agrarian Reform Program. CARP. Balantayonon. So, wa kay due diligence mo na nga pangutana ka napalit na mo nga yuta naa sa ilawom di ay ni sa agrarian reform. So, what is the effect? It is as if there is no sale. Nausahan mo. The sale is null and void because the property is not covered sa ordinaryo nga binaligay sa yuta, kundi covered siya sa yuta nga iya pa sa gobyerno pinagi sa Agrarian Reform Program. Sa kapadaan din tani mo na mapalit. Kay mo man akong i-advise na ko ninyo. Ayog palita. Mingon ni ko ayog palita. Klaruha sa ang tanan. Kay kun og impas na naa nang titulos yuta nabasa na nimo in the name of the seller, doon ay dako nga chance nga ang sale valid. Nga naman, wala encumbrance nga gakaitabo sa maunong property. Limpyo. Karon, ubos sa agrarian reform. Kano sa man ninyo na-discoveryhin ninyo? After the sale? Dapat before the sale. Pinagi na ng due diligence. Importante kay na, timan ilagay yun na, timan soroy ni Libs. Sir Frank, unsay pwede buhaton kung ang napalit na mo ngayuta naa sa ilawom di ay sa agrarian reform. Ang tagaya si Soroy ni Libs. May hapon ni Soroy ni Libs. Lagan nga angkol, Noda Veritas. Sir Frank, good afternoon. Pila ka oras maximum i-detain ang usa ka tawo labi na wala ni kaso. Pwede man mahimo, in the first place, ang tao dili pwede ma-detain og walay kasaypanan, walay kaso. That is illegal or arbitrary detention. Di maniha, there are two kinds of detention. Illegal detention o arbitrary detention. Di manina ninyo, para maibawaan ninyo, it will further enrich your comprehension insofar as the manner of apprehending the person and the nature why he is being detained. Ang primerong klase gitawag ng illegal detention. Ang ikaduha, arbitrary detention. Unsa man ni sila? Ang arbitrary detention refers to the law enforcement agency who caused the arrest. Okay? Amot ipasabot police, NBI, mga law enforcement unit kung ilang dakpon ang usa ka tao illegally, that is called arbitrary detention. Kano sa man nato magamit ang illegal detention? Ang illegal detention, kung magdakop ka o tao, si Juan de la Cruz inyong gadakpon, unya ang nagdakop, private citizen lamang. Ang charge sa tao nga nagdakop na illegal detention. Kita niyong diferensya? One is arbitrary detention and number two is illegal detention. Palitan karon na ay hurmentado. Gidakop nimo. Unya gidetain nimo. Na ay mga violation. Ibutang talang because argibyado ang mga hingtungdan.
So gi-charge ang tao sa katong nagdakop og crime. Ang crime diha nga i-charge sa mga tao nga nagdakop tungod kay dili siya usa ka membro sa law enforcement unit, gatawgon ko siya og illegal detention. Pero kung pulis pananglitan siya, ang crime nga nahitabo or i-charge sa maong pulis, arbitrary detention. Sabtan ninyo, and so let's go back sa inyong pangutana, pila ka oras maximum i-detain ang usa ka tawo labi na nawala ni kaso. Di man mahimo nga i-detain o walay kaso. Ang may tabo na ang pulis mo mabandahan. Ato lang i-illustrate pagbalik. Ha? Doon na ibalaod sa criminal procedure o sa revised penal code kabahin sa apprehension sa mga sospechado. Kon ang usa ka sospechado madakpan na nakasupak siya sa balaod, i-detain siya. Magagad ang detention niya diha mismo sa prison, ibutang talang sa Carmen Police Station na ay detention cell diha, di ba? Okay. Nakadakop sila. Pero ang iyahang violation, kuan lang, kanang nakasumbag lang siya, niya hubag ang mata. Serious physical injuries. Ibutang tala para safe, para masabtan ninyo, slight physical injuries. Garas lang, garas. Okay. Ubos sa balaod, magagad kini sa gibugaton sa imong nabuhat na sayop. Sa mga gagmay nga mga kasaypanan nimo nga gidak gitawgo na og prison correctional penalties. Ang prison correctional penalties 1 year to 6 years. Oo. Doon ay mga aggravating circumstance, mahimo nga presyon mayor. Magagad na dayon na sa desisyon sa ato ang judge. Karon, kung wa nila mabuhi nagsubra na sa 18 oras, nagsubra na sa 12 oras, unya wa makapirma o walay waiver nga gi-execute sa mga gipang priso gideten aron ma-excuse ang pulis kay nagpadayon pang investigation, nalimtan sa pulis nga dapat maunay buhaton, unsay may tabo. Ang may tabo ang pulis yapon atong signal putol-putol karon nasab niga putol-putol. Dara ni balik na John Trubak ni John Macas, Noda Veritas. Sir Frank nagwapo, kini ganahan kay ko. Oo, Sir Frank nagwapo, maski init pa kaayo udto pa ang gasto. Incomplete kadto nga pagbasa kay wa man ako maman. Ibalik na. Oo. Dera ha. If magpakasal ba ko sa huwes, dako ba ako magasto ani? Naaraba kaha ni sa 500 to 1,000 akong mabayad sa proseso, kay matud pa nila mas okay daw sa huwes kay minus ang gasto. Correct. Oo. Minus ang gasto. Pero kung foreigner imong pamanhon, dako-dako ang gasto, kay daghang mo sa kais panahon, mapuno gud ang courtroom. Kinsa man ni sila nga napuno atong courtroom, ako na sila sir, tabang nag-ampo. Oh. Minus imong gasto. Di na ko may baon, pero I'm very sure minus ang gasto. Mga documentation lang. Documentation. Kunya, ang huwes is authorized by law to administer marriage. So, dili ka angay mabalaka. Giila ka na sa balaod. Ang dili angay ilhon nun ta dapat, and I hope time will come that we will have to amend the law. Kining mga mayores, we should not allow them. Kaya mao man ni karon na politika man ning mga labi na din sa to kasal-kasal.
nya naa lugar sila yung mga espiritu lugar unsa ba na mga blessing nga ilang ma-share nga ang hunahuna na sa nagpakasal nga but-but man yung mayuraw. Oo, di ba? Naarang-arang pa sa huwes. Ang huwes part, once ka na sila sa courtroom, tanang nga mga kalihukan nila sulim gigay na. Sulim gigayo. Kung na siya mga i-reconcile niya nga butang talang mga meditation, sabi ni mo, kana sila maghimog desisyon, gaampo na sila. Ay, karang atong mayor, di man nag-ampo. And this is true to all mayors. Except, kay doon ako'y na-meet nga mayor, nga gikasal akong amigo, reliyoso to siya, non gid siya pagka-reliyoso. So, sa diha kay witness man ko, maninoy man ko, may piyong-piyong sa mata. Nakunsa baka kiniyang giitibad-tibad, nag-ampo siya. Kay leader masabto siya sa simbahan. Pero, kining uban, binutbot mo lang istorya, saan dito, saan diri niya diri nga nagakahuman. Ano sa madi ay, sa tuwa na sa, lakpitan na sa ni Sir Frank, adi, good. No, di natutuyoon. So, when it comes to civil marriage, ang judge, please go ahead. Gamay ra gasto. John, tinood ka? May bawa ko kay basta di ayo ga asa dapit ang resepsyon na tuwa ta lugar. Sir, kining unsa imong tuyo? Dili ako lang gitan-aw diri og ni abatong gikasal ganina. Naka-anhin na baka dinhi. Ya, mura na imo tuyo, sir. Maura. Sige, waiters, kay salamat o uli na lang. Maritis kay dako ka waiter. Sige, so, John, mo na imong buhaton. Ha? Oo. Alright, nala, sige. Thank you. Si John Macas. Alright, si Oliver Ampong Nalwal is watching. Nasi pangutana? John, nawala na sab? Nawala? Oo, nawala. Dara. Oliver Ampong Nalwal. Sir Frank, mag-guul si Virgilio John Macas basta way live sa imong programa. John, naka na uyab no? Kay murag netumi aking adlaw, murag ma-feel na ko gyud nga sikat-sikat ka na. Gusto ka na ngani magpalit og motor. Maayo gyud ng motor po John kay hinahinay lang padagan. Unya, hinigpadagan niya, paliko-liko og kalit kay aro nga mapugos ang nag-backride nimo nga imong uyab. Nga mohawid sa imong hawak. So, Jesus, Ginoo ko, hinay John. Di ba? Nya kalitan nimo brake, mamumo dayon. Sa ka man John, oy, pag hinay drive diha, nga, mo na hinuong kuda. Imo ding trapo-trapuhan sa imong panyo nga tinaguan. Sa asa dapit ba itong trapuhan? Nga na dahon. Nga na man nga magpalangga ka, di ba? Sige, si Virgilio John Macas, basta walay live sa imong programa. Ingon pa niya, mag-uol. Kuno siya mag-uol. Mo ba? Okay, sige. Thank you, ha? Niyay lain nga kuan. Test kuno siya ko si John. Kinsa ni another person ko nga apelyido man ni sa insik nga ko dayong si nga Henry C dayong John. Sige. Salamat ha. Okay. Gikan ni Pip Bausing Pag-ong. Maayong hapon, sir. Ultra Frank, happy pista. Barangay Puerto, watching from Bugo while working online. Pista karon sa Puerto. Ay may hapon sa atong higala nato si Ayan Atsans, ang ato ang city kagawad din sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Gikasubo nako ang balita nga kining wa duyugi o wa moduyog ang katawhan, no? Dapat
angayan o deserving kayo kini, loyal kini sa trabaho, tarong puno sa kabuutan si Ayan Achas, ang atong barangay kapitan kani diha nga nahimong kagawad. Up to June 30 lang taon siya, no? Pip Bausing Pag-ong, na ako'y pangutana, Sir Ultra Frank. Ask ko sa imong idea about grave oral defamation nga kaso. What if ang defendant is walay witness to support her before siya gitaral sa hukmanan? Nagtago siya for 5 years till gidakop siya. Dako bag chance nga ma-convict siya if strong the testimony sa witness sa plaintiff. Kung ang oral defamation kadot minor offense man ni siya, oo, kung prisuhon ka diha ka sa 12 hours sa prisuhan, after 12 hours pwede ka pagawson. Di lang ko makapasabot pa nimo og pila ka tuig ang prescriptive period niini. Ibutang talang pananglitan 3 years, pananglitan lang ni oral defamation. Kung walay sumbong, gatago-tago siya pananglitan og asa ba siya na-archive ang kaso, hantod na prescribe na ang kaso nga oral defamation after 3 years. Ibutang talang na 3 years ma-prescribe ang oral defamation kay di na ko maklaro o pila ang corresponding inuta period of time nga pwede ma-prescribe ang kaso nga oral defamation, 3 or 5 years. Naranana adin na pita. Pananglitan, wala ma-file siya og sumbong. O na-filean pero walay nahitabo nga hearing. Unya, naabtan sa prescription, wala na kaso may tabo kung ma-prescribe na ang kaso. Di na siya pwede patubagon kaya prescribe naman ang kaso. Na kitawag nga prescription of crimes. Ang balaod na prescription of crimes na gumikan sa kadaghan sa mga krimen sa revised penal code. Kung imo nang iapihapon hapit moabot og 4,000 ka mga kaso, usa na mao nang prescription of crimes. Na kung minus mo prescribe, wala na krimen nga may tabo except kung nag-abroad ka. Kasumbong kag oral defamation. Pero nag-abroad ka. After 5 years, nibalik ka din sa Pilipinas. Pautana, pwede ka ba ma-filean og sumbong? The answer is yes. Kay ang law of prescription will never work in your favor. Ano man, nagtago ka, dito ka paingon sa ubang kanasuran. So, pag-abot ni mo din sa Pilipinas, sugod na sa tag-ihap. Tungod kay sugod na tag-ihap, wapan ma-prescribe, manubag ka, gyud pwede kang dakpon. Kana may warrant ni mo na. Ang warrant niya, mahimo nga alias warrant. Dili tong primero nga warrant nga gihatag sa korte. Gitawag na og alias warrant. Kay anytime unsa mga tuiga basta kay wa pa na magisi ang mao nga alias warrant, pwede na ma-serve. Palitan karon diya sa restaurant. Ikaw pulis. Barok-barok kag kaon kay kuan na sana kanang sabi tawag na ning mga gipromo diha mismo sa mga hotel, eat all you can, di ba? Nya pag hungit-hungit nimo diha sa atbang sa imong lamisa, nakita nimo nga mao maning tawan ang imong gagadakpon nga nawala. Pwede ba nimo na dakpon humagkaon? Hindi man. Na may warrant nimo gidala-dala. Okay, sige. Katapusan na di ito, no? Nagtago for 5 years. Katapusan na itong pautana part. Tanang sa na ito oras. Hagtik naman sa alas 4. So, Pip, mao ka to ang akong pagpasabot nimo
once nga mo prescribe ang krimen, dili na pwede na to siya ma-filean og kaso. Ha? Sige. Wala tigo panadugoras din sa ato gapag panaguban sa atong tulumanon og ambot og naabay gipangutana diri sa pikas na alagio. Kajot lang ha. Pwede ni unsang adawa ron. Mandi siguro ato ning mabasa. Good PM sir. Hinay imong tingog. Uy, nahuman naman itong programa. Okay. Posibleng tinuod na iyang concern. Hinay atong tingog. Kay malayo imong baba sa microphone. Sila si John o mga kauban nimo ultra klaro imong klaro ilang tingog. Ang imo mukusog og mohinay malayo sa mic imong baba o naay adjust nga kuwang. Tinuod ka. Adjust nga kuwang. Sorry. Nangugat na ra ba kong istorya din eh? Still no? Lisod sa nato i-rewind. Good PM manager. Gialaod ba sa balaod mo kasal ang presidente, vice president, chief justice, mga congressman o governor? Thanks, Richard West. Kining imong gipanginganlan except sa mga justices, mga congressman o governor dili pwede. O presidente dili pud pwede. Vice president dili pud pwede. Kining chief justice pwede kay ang mga justices gi-allowed man. Okay, nala sige. Wan natin panahon Mr. Richard West nahutdan natas panahon og oras dinhi sa ato kapag padagan sa atong tulumanon og ato sang ibatbat kaninyo ang importante nga topic nga isgutan ni Ma'am karong gabi 6:30. Ang bayad sa silot sa sala mas gaan kung dinhi nato bayaran sa kalibutan. Ako malikon. Ang bayad sa silot sa sala mas gaan kung dinhi nato bayaran sa kalibutan. Kini inyong babati karo alas 6:30 ang takna sa kagabion dinhi sa Radyo Ultra. Sa nga sa tong kuyog si JC James diri sa Pikas nga Lawak uban ni Congressman Lordan Swan og ni Aga Swan padayong Pilipino diha sa City Council dinhi sa atong syudad. Re-elected usab si Kagawad Aga Swan. Kami magingon nga ang tao nga limpyo kasing-kasing dili matarog. Tingali maglisod apan dili mahulog. Salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong hapon.